umaga po sa bawat isa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Salamat sa inyo, aming pong Panginoon, sa oras po na ito na kami ay makapag-aral ng inyong salita. Tulungan niyo po kami, samahan, kayong makapangusap po sa bawat isa sa amin. Mapalakas kami, Panginoon. Magdulot ng lakas spiritually ang inyo po mga salita na mababanggit, Panginoon, sa umaga na ito. Makuha namin yung kagalakan nagmumula sa inyong kapayapaan, at patuloy na lumago ang aming pananampalataya, patuloy na lumalim ang aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Makipagbukas po kayo sa akin sa unang Korinto chapter 1 verse 26, 27, 28. Good morning po sa bawat isa. Unang Korinto chapter 1 verse 26, 27, 28. Mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang masasabing matalino sa paningin ng mundo, at iilan lamang ang makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ng marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ng malalakas. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang mga itinuturing ng mundo na mahalaga. Sama na rin natin yung 29, sabi dito, kaya walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Amen. Sa akin po mga churches na napuntahan, at maging sa Taiwan po, maging dito sa sentro, sa iba pa mga simbahan na aking po napuntahan, iilan lang talaga yung masasabi natin na nakakilala sa Panginoon na may kakayahan o mayaman na mayaman. Iilan lang din yung masasabi natin na ipinanganak sa kilalang angkan, anak ng presidente. Bibihira rin po ako makakita ng mga mananampalataya na sikat. Marami tayong mga artista na nakikilala na lumalapit sa Panginoon. Pero sa akin po personally, wala akong maalala na artistang nakasama ko sa pagpupuri sa Panginoon.
o mga sikat na tao, sikat na pamilya. Mayroong kasikatan sa isang talento, kagaya ng magaling tumugtog o magaling na mang-aawit. Isa yung maaalala ko, nung nandun po kami sa Taiwan, merong isang pagtitipon na nandun meron dumating na isang artista. Ilan lang sa atin yung nakapagtapos ng pag-aaral. Kung tayo tawagin ng Panginoon, tayo ay mahihina, walang may pagmalaki, wala talagang pera na masasabi na meron, ang ating bahay ay hindi naman ganon kaganda, at wala talagang talento. Ilan sa atin ay wala ring talento sa pag-awit, sa pagsayaw. Parang walang kaloob na may pagmamalaki sa iba. Pero tayo ay patuloy na pinili ng ating pong Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. Hindi naging hadlang yung ating mga kakulangan para tayo ay patuloy na piliin at tawagin ng ating pong Panginoon para sa paglilingkod. Kaya mabuti ang ating pong Diyos. Sa katunayan, ang totoo, lalo pang ang naging excited ang Diyos sa ating pong mga buhay dahil sa kahinaan natin lalong nakikita ang Panginoon. Amen po ba? Sa ating mga kakulangan lalong naluluwalhati ang kakayahan ng Diyos. Yung mga hindi natin kayang gawin, yun yung nagiging daan para magpakilala ang Panginoon sa ibang mga tao o sa mga hindi kumikilala sa Kanya. Kaya mabuti ang Panginoon. Hindi niya tayo ginawang perpekto. Wala sa atin na guwapo na, mayaman pa, maganda ang asawa, mabait ang asawa, mabait ang mga anak, maganda ang bahay, magaling kumanta, magaling tumugtog, pinagpala, 9 gifts of the Spirit. Wala sa atin na sobrang perfect. Walang masabing pangit. Papasalamat tayo sa Panginoon sa ating mga imperfection at saka mga kahinaan dahil yun yung nagiging dahilan para hanapin natin ang Diyos. Yun yung nagiging platform para magpakilala ang Panginoon. Sa 27, ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing na mundo na mangmang upang hiyain na marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing na mundo na mahina upang hiyain ng malalakas. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing na mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing na mundo na mahalaga. Throughout the Bible, makikita natin na ang mga pangyayari o kwento sa Biblia ay hindi napakilos ng kaisipan ng tao. Yung mga dakilang storya sa Biblia ay hindi natin masabi na napag-isipan ng isang tao. Bubuksan natin ang salita ng Diyos sa Isaiah chapter 55 verse 8. Binabanggit dito na ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo. At ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Nakakatuwa na ang ating Panginoon ay merong katalinuhang nakatago sa mga tao. Hindi maintindihan, hindi makuha ng ating pong kaisipan. Kung minsan humarap ang propeta Elias sa isang contest, maalala natin na kung sino makakapagpababa ng apoy, siya ang
ang Diyos niya ang totoo. At meron nakakatuwang bagay doon na pinabuhusan ni Elias ng tubig yung mga kahoy na pagbababaan ng apoy. Hindi mahuli ng ating kaisipan. Bakit? Ganon din yung mga kaibigan ni Daniel. Ginagamit ng Panginoon yung itinuturing ng mga tao na kamangmangan o kahinaan. Sabi nila, kung kami may patayin o buhay ng Diyos, siya pa rin ang aming Diyos. Susunugin sila sa hurno, ngunit hindi po sila natakot gawa ng kanilang pananampalataya. Alam niyo po ba na ang siyensya at pananampalataya ay magkaiba? Kasi yung siyensya sigurado at may proof, may evidence. At sa ating pananampalataya, minsan walang ebidensya. Totoo, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Sa mundo na ito, yun ay kamangmangan. Na maniwala kang may Diyos. Na maniwala kang may gagawin ng Panginoon. Na maniwala tayo na may naililigtas sa ayon ng Diyos. Ito'y kamangmangan sa mundo. Pero ipinili ito ng Panginoon para hiyain yung mga naakala ng tao na magaling, na matalino. Niisip ng tao na tayo'y higit sa Diyos. Iniisip ng tao ngayon, mayroong mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon. Pero yung mga mahihina, yun ang ginagamit ng Panginoon para hiyain ang malalakas. Kung sa kaisipan ng tao, yung tatlong kaibigan ni Daniel, maaari na lang tumakbo or lumaban. Pero yung pag-surrender, isang bagay na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Dahil mahirap yung manampalataya at ibigay lahat sa Panginoon. Yun ang ginagamit ng Panginoon para hiyain yung mga pamamaraan ng tao. At nalaman natin ng storya nun, hindi sila nasunog, hindi sila nag-amoy usok. Ganon din si Daniel. Kung sa kaisipan ng tao, maaaring pwede na rin nating sabihin na tumakas na lang siya o magtago. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon na parang itinuturing ng ibang kamangmangan o kahinaan, ginamit ng Panginoon para hiyain yung malalakas. Lalo na ang ating Panginoong Hesus na parang mahina, parang walang kakayahan, nagpapako sa krus dahil sa kasalanan natin. Sa iba ito ay pagiging mahina o kamangmangan sa iba, na hayaan mo na ikaw ay saktan dahil sa kasalanan ng iba. Sa iba ito'y kamangmangan, pero ito'y katalinuhan ng Panginoon na nakatago sa ating Panginoong Hesus. Yun na pala yung paraan. Sabi ng salita ng Diyos, wala nakakaalam na naghahandog ang ating pong Panginoon. Walang nakaalam. Sa iba, yung pagpapahalaga sa ating katawan ay mahalaga. Ngunit sa ating Panginoon, yung pagsasakripisyo ng ating katawan, para sa iba, yun ay mas mahalaga para sa Kanya. Kakaiba ang ating pong Diyos. Kaya nga sa mga kapwa ko po, lingkod na ating pong Panginoon, sa mga pastor, magandang umaga po. Tulungan tayo ng Panginoon na mailayo yung ating sariling kaisipan sa mga plano ng iglesia. Imbis na i-meditate natin yung ating mga problema, magkaroon tayo ng oras na manalangin. Ano ang kalooban ng Diyos?
Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, the more na nakikita natin, kontrolado natin yung mga sitwasyon, the more na nakakatakot. Bakit? Kasi baka hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Kasi madalas sa Biblia, makikita natin na hindi mahulaan kung anong ginagawa ng Panginoon. Yung paghahati ng dagat, isang bagay na hindi kayang isipin ng isang tao. Hindi rin natin maisip na niloob ng Panginoon yung pagiging babaero ni Samson, para yun na maging daan para maparusahan ng Panginoon yung kanyang mga kaaway. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, patuloy tayong lumapit po sa Kanya at hilingin yung Kanyang kalooban, yung Kanyang katalinuhan, yung Kanyang pamamaraan, yung Kanyang plano, ano ang dapat gawin, anong dapat nating sunod na hakbangin sa ating pamilya. Tulungan po tayo ng Panginoon. Hindi porket kontrolado natin yung mga sitwasyon ay yun na ang kalooban ng Panginoon. Hindi porket merong bukas na pintuan ay dapat nating pasukin. May mga opportunity, kailangan natin pasukin agad. Tanungin muna natin ang Diyos kung ito'y Kanyang kaisipan. Dahil makikita natin sa Biblia yung mga extreme, yung mga matitinding himala na ginawa ng Panginoon ay bagay na hindi pinag-isipan ng tao. Matatandaan natin, sinabi ng Panginoon, mga namumuhay sa espiritu ay parang hangin. Hindi malaman kung saan galing. Hindi malaman kung saan pupunta. Unpredictable. Hindi mo matukoy ano yung mangyayari sa kanyang buhay. Kung gaano siya ka-successful sa buhay. Hindi mo rin makikita sa kanya kung saan siya galing, na siya pala'y makasalanan noon. Siya pala yung mahina. Hindi mahulaan kung saan papunta. Nais ko rin po magpasalamat sa Panginoon sa pagkilos niya sa amin pong pamilya, na nung nakaraang 5 taon ay tinawag kami ng Panginoon po na pumunta sa Taiwan. Alam niyo po, hindi po namin yun pinag-isipan. At ako po'y naniniwala na maging ang mga iglesia na pinangungunahan ng ating po mga pastor ay hindi rin pinag-isipan ng tao. May mga nagsasabi pa nga ng mga lingkod ng Panginoon na hindi niya pinangarap maging pastor. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, ang aking kaisipan ay higit pa. Ang aking pag-iisip ay higit pa sa pag-iisip ninyo. At ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kaya huwag tayong kabahan. Magkaroon tayo ng kapanatagan sa Panginoon na ang ating pong Diyos ay on our side. Pag tayo nasa tama, anuman yung sitwasyon, kagaya ni Joseph, nung siya ay nilagay sa malalim na balon, sa iba yun na yung end of the line, last na. Pero sa Panginoon, ito ay progress. Nadala siya sa Ehipto, naitaas ang kanyang katungkulan doon sa bahay. Kaya lang naipakulong siya nung asawa. Masasabi ng iba na, ano ba naman yan? Naipakulong pa, pero sa Panginoon, that is progress. Itinatago ng Panginoon. Hindi na mahuhulaan kung anong iniisip ng Panginoon. Nakulong siya, pero nakikita ng Panginoon, that's progress. Kaya manatili lang tayo sa pananampalataya po sa Panginoon, dahil anuman yung mangyari, makakarating tayo dun sa plano ng atin pong Panginoon para sa atin. Yan, may nag-comment nung pinangarap daw na aking ama na maging presidente ng Pilipinas.
Salamat sa Panginoon. Kaya panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko at damdamin. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mensahe sa umaga na ito. Magpatuloy po tayo sa Panginoon, anuman yung ating pong sitwasyon. May mga pagkakataon pa parang walang matulungan, wala nang pag-asa. Yun yung nakakatuwa. Ang hirap maging masaya kung wala kang nakikita, pero sa pananampalataya sa Diyos, mas marami tayong makikita, mas marami tayong magagawa. Kasi kung patatakbuhin natin yung iglesia ng Panginoon sa ating sariling mga kaisipan, limitado tayo. Kung patatakbuhin natin yung ating mga pamilya, sa ating lang kaisipan, limitado tayo. Kasi konti lang ating pera. Wala tayong pera po. Konti lang sa atin makakapagsabi na tayo mayaman. Pero kung sa paniniwala sa Panginoon, na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, hindi nauubusan, marami tayong magagawa. Mas marami tayong mahahakbangan. Mas maraming churches na mabubuksan. Mas maraming mga Bible study na mabubuksan. Mas maraming tao na makakakilala sa Panginoon. Ang sabi ng Ama sa kanyang anak, umupo ka sa aking kanan hanggang sa mapasuko ko ang iyong mga kaaway. Yung pagtitiwala sa Diyos. Yung pag-upo sa kanan ng Panginoon o nagsisignify ito ng pag-i-stay dun sa secret place sa pananalangin sa Diyos. Sabi, Marta, Marta, masyado ka bala. Amen. Mayaman tayo sa pananampalataya. Meron pong verse po niyan na yung mga mahihirap ay pinayaman ng Panginoon sa pananampalataya para magkaroon ng pagkakapantay. Pero ang totoo, mas higit pa nga yung pananampalataya kaysa sa pera. Dahil faith can move mountains. Sinasabi ko po sa inyo, kahit meron tayo 1 bilyong piso, hindi natin maililipat yung Makiling sa ibang lugar po. Yung bundok ng Makiling sa ibang lugar. Pero yung may pananampalataya daw ay makakapaglipat ng bundok. Makakahati ng dagat. Kahit marami tayong pera, hindi pa ako nakakita po ng mayaman na tao na hahati yung dagat po. At napa-stay niya ng walang pader. Mas malaki ating magagawa kung mas marami ating pananampalataya sa Diyos. Mas malaki ang ating magagawa kung mas marami tayong mga bagay na binibigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon na magplano para sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa araw po na ito. Salamat po sa inyo pong mensahe. Dalangin po namin na ang inyong mga salita ay magdulot ng kagalakan sa amin. Knowing na nakikita nyo po ang aming po mga pangangailangan, ang aming mga sitwasyon, mga pangangailangan sa church, sa mga lingkod ninyo na nakikinig, Panginoon. Kaya naman kahirap magpatuloy o gumawa sa inyong gawain ngayong pandemic. Lalago pa rin ang gawain dahil kaisipan ninyo, Panginoon, ang namamayani sa mga iglesia. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang unang response namin sa mga sitwasyon namin sa buhay, sa mga problema at pangangailangan, ay hanapin ang kalooban po ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lalo namin makikita aming mga sarili na stressless. Dahil ang nag-iisip para sa amin ay ang Panginoon. At sa aming pananalangin sa inyo, doon yung nire-reveal ano ang dapat namin gawin. Sa pag-i-stay namin sa presensya nyo, doon yung sinasabi ko ano yung inyong plano, ang inyong layunin, ano ang inyong gabay para sa amin.
salamat po sa inyo, Panginoon. Sabi na inyong mga salita, hindi nyo kami pinalapit nang wala kaming matatanggap. Purihin po kayo, aming pong Panginoon. Sabi niyo sa inyong mga salita, come unto me. Ibibigay niyo yung mga hindi namin nalalaman. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon. Hindi nawawala ng saysay yung mga paglapit namin sa inyo. Kahit maminsan ay wala kaming naririnig na audible voice, di kami kinikilabutan. Alam namin sa pananampalataya, may nakuha kami. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon. Tunay po kayong dakila, tunay kayong mabuti sa amin na inyo po mga anak. Kayong patuloy na mag-ingat sa mga papasok sa trabaho, sa mga magulang na patuloy na mag-asikaso sa kanilang bahay, sa mga pastor, sa mga manggagawa sa church na may gagampanan sa araw na ito. Kayo po ang patuloy na tumulong, magbigay ng lakas, ng biyaya para kami makakilos, Panginoon, sa kaharian na ito, Panginoon. Salamat po sa inyo, Ama. Purihin po kayo at sambahin sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Ito po aming samot na langin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Mabuti po ang Panginoon. The more na hindi natin hawak yung sitwasyon, basta tayo nananalangin at nagtitiwala sa Panginoon, the more na mas malapit tayo sa kalooban ng Diyos. Amen.